ang kwento ni Mang Lino at ang mga munting kasama mula sa pahina ni Bathala. Makinig at mamangha sa isang maliit at tahimik na baryo. Nakatira ang isang matandang sapatero na si Mang Lino. Kilala siya sa pagiging masipag. Mula umaga hanggang gabi, ang tanging maririnig sa kanyang maliit na dampa ay ang pok-pok-pok ng kanyang martilyo. Isang araw, lumapit ang isang batang lalaki na si Ben sa kanyang shop. Sira-sira na ang tsinelas ni Ben, pero wala siyang pambayad. Ngumiti si Mang Lino at agad itong kinumpuni ng libre. Dumating ang isang gabi na malungkot si Mang Lino. Naubos na ang kanyang mga materyales at isa na lamang ang natitirang piraso ng balat para sa sapat. Paano na ang aking hanapbuhay? Bulong niya sa sarili. Nagulat siya sa kanyang nakita. Sa ibabaw ng kanyang mesa, ang iniwan niyang piraso ng balat ay naging isang napakagandang pares ng sapatos. Makintab ito at perpekto ang bawat tahi. Isang mayamang mamimili na si Ginga Rosa ang dumating sa kanyang shop. Sobrang nagustuhan niya ang sapatos, kaya binayaran niya ito ng higit pa sa tamang presyo. Gustong malaman ni Mang Lino kung sino ang tumutulong sa kanya. Isang hating gabi, nagtago siya sa likod ng isang malaking kabinet at nagmasid sa loob ng kanyang maliit na gawaan. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa mesa, lumitaw ang dalawang munting duwende na sina Tahim at Swelas. Mabilis silang kumilos. Hawak ni Tahim ang karayom, habang si Swelas naman ang nagdidikit ng mga swelas. Napakagaling nilang magtrabaho. Naawa si Mang Lino dahil nakitang butas-butas ang suot ni Tahim at Swelas. Bilang pasasalamat, nagpasya siyang igawa sila ng regalo. Buong araw siyang naggupit at nagtahi ng maliliit na damit at maliliit na sapatos. Nang sumunod na gabi, iniwan ni Mang Lino ang mga regalo sa mesa. Nang dumating sina Tahim at Swelas, tuwang-tuwa sila. Agad nilang isinuot ang mga bagong damit at sapatos at nagsimulang sumayaw sa sobrang galak. Naging maunlad ang kanyang buhay dahil sa kanyang kabutihan at sipag. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang tumutulong sa mga nangangailangan sa kanilang baryo. Aming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.